Magandang hapon sa lahat. Uh, Today is August 15, 2026. Diba sabi ko sa inyo, kapag may mga nangyayaring solar eclipse, ay mayroon talagang mangyayaring lindol. So, nagkalindol sa Indonesia 7.7. So sabi ko sa inyo, gagapang ang lindol sa buong mundo. Bago lang natapos ang Cali, Colombia 7.4 earthquake. Ngayon naman kahapon nangyari ang lindol sa Indonesia 7.7. So kailan nagkaroon ng solar eclipse? August 12, 2026. So ang tinitingnan ko na kasunod na lindol diyan ay kung hindi India, Malaysia, Brunei, madadaanan yan, lahat yan dyan. Australia, ganun din. Ano pa bang ibang mga bansa dyan na nakadikit? Thailand, Myanmar, Cambodia, Sri Lanka, Nepal, China. Or either akyat ang lindol papuntang Pilipinas ulit. Natin masigurado kung saan, kasi ang Indonesia at saka Pilipinas ay magkalapit. Or either bababa papuntang Australia. So lahat yan na mga area ay hindi lang, buong mundo ito madadaanan ng mga malalakas na lindol. Lalo na sa year 2027. At hindi lang yan ang ibig sabihin ng solar eclipse. Ito ay dilim, maghahari ang tagutom. Kapag may mga kalamidad, tagutom yan. Ang paligid ay kulay orange ng araw. Yan ay tinatawag na digmaan, sisiklab muli dito sa Indo-Pacific. So ang tinitingnan ko na lindol na na gira na mangyari, ang pagsimulan nito ay North Korea. So alam naman natin ang North Korea ay naghahamon sa Japan, naghahamon din sa Amerika, sa South Korea, at saka sa Pilipinas ay malapit din. So baka mangyari muli ang the Battle of the Yultong, kung sisiklab muli ang gira. So hindi na magtagal yan, baka hindi pa nga matapos ang year 2026, sisiklab ang gulo sa Indo-Pacific. Dahil ang North Korea ay nagpadala ng tulong, at saka yung China pinadala sa tulong sa Russia. Dahil ang Russia ay kulang sa tao at maraming mga kagamitan ng mga North Korea ang pinadala sa Ukraine at sa Russia. So dito din sa Poland ay naghanda din ng mga pangdigma sa boundary ng Russia at saka Poland. So nakaabang lang sila kung anong mangyayari na kaguluhan. Sabi ko sa inyo, wala nang katapusan, puro gulo na yan. 2025, 26, 27, 28, 29. So baka walang eleksyon na mangyari kapag sumiklab ang digmaan sa Indo-Pacific.
So lahat na allies ng Amerika ay naghahanda. Itong Pilipinas ay tatambakan ng mga maraming mga paggira na armas. So, ang nangyaring World War I, World War II ay mangyayari ulit. Either before 2027 or baka hindi matapos itong taon ay magkagira. So, ang China ay may sasabihin lang ako. Ang China ay ang dating President Mao Zedong ay may utang sa ating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Dahil sa nung unang panahon, 1970s, ay taghirap at mahirap talaga ang bansang China noon. So, naglaan ng 14 tons mga gold. So, pinahiram ang China. Ito ay si Mao Zedong. Mayroon siyang utang din na pera, 22 billion US dollar. So, dapat yan ay babayaran ng China kasi ang utang ay may palugit ng 50 years. So lampas na sa 50 years. So malaki ang babayaran ng China sa Pilipinas. At hindi pa naibalik ang 14,000 tons na gold na pinahiram ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. sa China. So dapat mahiya ang China sa atin. At lalo pang kinukuha niya, gusto niya makuha ang ating mga teritoryo diyan sa West Philippine Sea. So dapat yan singilin na ni PBM yung China. Wala siyang utang na loob sa ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. si Mao Zedong. I'm talking Mao Zedong. Siyempre, kahit sino pang presidente ng China, huwag nilang kalimutan ang utang nila sa bansang Pilipinas. Dahil lugmok sa kahirapan ang China noon, kaya inangat at tinulungan ni dating Ferdinand Edralin Marcos Sr. ang China para maging stable na bansa. So ngayon ay yan pang dapat na tutukan na ni PBM na makuha ang 14,000 tons na gold at saka 22,000 US dollar 22,000 at 22 billion US dollar ang utang ng 22,000 ano pangalan to? 22,000 billion 22k billion US dollar ang utang ng bansang China sa Pilipinas. So until now ay hindi pa naibalik sa Pilipinas ang 14,000 tons na gold sa bansang Pilipinas. So maraming bansa ang may utang sa dating Pangulong Edralin Marcos Sr. 172 bank ang kanilang pinahiram na mga gold deposit sa iba't ibang bansa. Kaya yung mga ibang bansa ay kunwari nagbibigay ng tulong pero hindi yan tulong. Yan ang bayad sa interest ng gold ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. na inilaan sa mga iba't ibang bansa dahil lugmok sa kahirapan noon ng iba't ibang bansa during World War II.
So, kaya ganon sila ka-respeto sa kay PBBM dahil sa dating kanyang ama. Sila ang nagtulong at nag-set up sa mga iba't ibang bansa. So kapag ito ay kukunin lahat, ang utang ng Pilipinas sa World Bank ay 19 trillion ay sisyo lang bayaran. Dahil malaki ang interest. So 2 years na lang. So 2 years na lang. Wala na siguro 2 years. So malapit na matapos ang term ni PBBM. Kahit ang Amerika, malaking utang ng Amerika sa Pilipinas. Kaya yung mga binabayad na lang yung mga armas. At hindi naman pwede na kukunin kaagad yung gold reserve ng Pilipinas sa bansang Amerika. Dahil masa-shutdown ang Amerika at hindi na makapag-print ng pera. Kasi kung wala kang gold reserve, ay hindi ka pwede magprinta ng dollar. Kaya itong kaguluhan nangyayari, gusto ng China, Russia, North Korea, at saka Iran ay maging, kung naalala natin yung sinasabi ni Putin, BRICS, suportaran ang BRICS para babagsak ang US dollar. So marami pang mga katanungan regarding sa mga gold reserve ng Pilipinas. Ang dating gold na sinet up ni Dr. Jose Rizal at saka ni dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos Sr. Hindi pa siya presidente noon. Ay sila ang nag-set up ng World Bank, IMF at saka Swift Bank. So, ang ibang gold ay dineposit sa Singapore at ganoon din sa Pilipinas, mayroon natira. Hindi ko lang alam kung itong gold na ito ay gusto sana ipalusot ni Pinoy. Kasi yung presidente noon ay si Barack Obama pa. So, na-intercept ito. Hindi ko lang alam kung naibalik ba sa bansang Pilipinas. Kaya yung gusto ng World Bank i-extend si PBBM until 2034 or 2030. Dahil hindi pa naibalik at hindi pa nasingil ang lahat ng mga may utang sa buong mundo ng mga bansa. So kaya itong mga Duterte ay pilit nilang sinisiraan si PBBM. Yan ang layunin ng China na hindi mabawi ang kanilang gold na pinahiram sa China, 14,000 tons na gold. So may mga dokumento yan sila ni PBBM. Kaya ganon ginagalang ang ating Pangulong PBBM. At saka mayroon itong ini-interview si PBBM nang tinatanong siya sa dating ama niya. Sa kanyang larawan, sa pag-interview, biglang may lumabas na kamukha ni Marcos na anino. At nakita mismo sa TV. Merong lumabas nung in-interview about regarding kay Ferdinand Edrelin Marcos Sr. So ang sabi ng Australia ay nakita niya mismo sa likuran niya na ang sumasubaybay, ang gumagabay ay si dating Ferdinand Edrelin Marcos Sr. Kaya hindi nila kaya pabagsakin ang Ferdinand, si PBBM. Dahil siya ay itinalaga ng ating mahal na Panginoong Hesus. So, sa akin nakikita, baka walang eleksyon na mangyari, siya pa rin ang presidente. Correct me if I'm wrong. Pero yon ang aking nakikita sa aking prediction. Extend si PBBM
Baka walang eleksyon mangyari kung magsiklab na ang digmaan ng World War III. Dahil ayon sa ulat ng dating Nostradamus sa kanyang prediksyon, wala nang eleksyon na mangyayari sa 2028. Ito ay magkakaroon ng digmaan sa Asya. Si PBBM ang presidente. So, hindi pa nangyari yan ang hula ni Nostradamus. Pero ang hula ni Nostradamus na maging presidente si PBM talaga. Tama sa kanyang birth date at saka sa kanyang sinabi ni Nostradamus. So, iba naman ang kay Nostradamus, iba ang sa akin. So, sabi ko sa inyo, kung marunong kayo magbasa sa phenomenon, like makikita natin sa mga buwan, sa mga araw, ay mababasa nyo kung ano mga mangyayari sa buong mundo. Kaya sinasabi ko sa inyo na gagapang ang lindol sa buong mundo. Nagsimula ito noong September 21, 2025. Nagbaba ang ating mahal na Panginoong Hesus sa lupa. Hindi lang natin nakikita. Ako, nakita ko mismo ang pagbaba ng ating mahal na Panginoong Hesus sa lupa. Walang ibang bansa na kanyang binabaan ay ang bansang Pilipinas. Kaya sabi ko, ang Pilipinas ay i-restore. Maraming mga kalamidad na darating. Una, nagmamarcha ang mga bagyo, baha, nagmamarcha ang sunog, nagmamarcha ang mga lindol. So, nangyari sa year 2025 kung balikan nyo ang lahat ng aking sinasabi. So, sabi ko, itong nangyaring kaguluhan sa Middle East, nakita ko rin ang ating mahal na Panginoong Hesus sa langit. Tinuro niya ang mga misas na nagliparan sa kalangitan. Sabi ko, mag-ingat ang buong Middle East dahil magkakagira at maraming mga bansa sasali. So, nagkagira nga ang Iran at saka Israel at saka sumama ang Amerika. Sabi ko, ang gira na ito ay pasamantala lang na mag-stop. Mag-umpisa na naman. So, nag-umpisa nga ang gira February 28, 2026. Until now ay patuloy ang digmaan. So, marami ng lalawak itong gira, buong Middle East. Buong Middle East yan. Whether they don't like it or not, but the war has crumbled. Dahil yan ang magaganap sa Middle East, dahil ang mga langis sa Middle East ay ma-wipe out lahat. Mag-stop yan. Sa oras na pagkatapos ng gira, ng mga digmaan, tuloy-tuloy yan. Sasabayan ito ng mga lindol. Pagyari ang mga lindol, mag-close ang lahat ng mga tuburan ng mga langis. Masaksiyan ng mga iba't ibang bansa na wala lang ng langis na lumalabas sa Middle East. At ito'y ilalantad, kukunin na ng may-ari ang langis na ito sa Middle East. Ganon din sa Russia. Ang main source ng mga langis ay ang Pilipinas. Nakita ko na itong langis na ito noong 1998 sa isang libro na maliit lang. Pero nandun lahat naka-details kung saang lugar ang may mga maraming langis. So, sabihin ko lang, ang partial lang muna. Buong Palawan, buong West Philippine Sea, maraming langis dyan. Naka-yellow lahat yan, naka-yellow. Kasama ang Red Bank, kasama ang Spratlys Island, kasama ang Scarborough Shoal, kasama ang Pag-asa Island.
Lahat yan dyan. Kaya gusto ang kinin ng China para sila ang mag-drilling. Kaya gumawa sila, namanap sila ng tao na susuporta sa China. Ito ay mga Duterte. Ito ay pinangunahan ni Digong, na Tatay Digong. Nakipag-anib siya sa China, pero ang layunin ng China ay para gawing province of China ang Pilipinas. Lahat ng yaman ng Pilipinas ay ang kukunin lahat. Kasi wala kang magawa, under ka sa one world government o kaya tinatawag na komunista. Gusto nila sila lang yuyaman. At kahit bangkano ang kailangan ng mga Duterte para sirain lang ang ating Pangulong PBM. Para ibagsak, pero hindi nila mabagsak dahil ang may hawak at ang may control ng ating mahal na Panginoon sa kay PBBM para hindi mabagsak ang ating PBM. Hindi nila kaya pabagsakin. Nakailang rally na sila. Pinalabas pa nila yung mga mali-malita. Pero ang pagdating sa korbada, ang bagsak sa mga senador. Ginamit na nila kasangkapan si Martin Romualdez para sirain si PBBM. Para magalit ang taong bayan dahil sa mga talamak na nangyari ng mga flood control project. Si PBBM nga ang nagsiwalat ng lahat ng mga korupsyon. Kaya lahat ngayon ay kinakasuhan. So, kaya ang gusto ng China ay Duterte ang mananalo sa 2028. Dahil ang layunin nila ay kukunin talaga nila ang hindi sa kanila. Lahat ng langis, lilimasin nila yan. Crudo, deuterium, hydrogen, methane gas, natural gas, at gas. At mga minerals pa na iba pa, mga nickel, mga gold. Yan ang gusto nila na kukunin at pati yung mga sangkap sa paggawa ng mga bakal. So, gising na mga kababayan. Tama na ang pagbubudol ng Duterte. Si Sara ay wala tayong future sa kanya. At dahil ang kanyang layunin hindi para sa pag-unlad ng ating bansa, ang layunin ay pabagsakin ng ating bansa. Para papasok ang China, hawak na ng China ang buong bansang Pilipinas. At paalisin ang Amerika dahil hadlang si PBBM at ang Amerika sa kanilang plano sa pagsakop sa Taiwan, pagsakop sa buong Asya. So maraming hindi nakakaalam kung ano mga inner story at kung ano ang gagawin, ang mangyari sa ating bansang Pilipinas. Kaya lalaganap ang mga droga. Sino ang gumagawa ng mga sangkap. At kaya mabilis yumaman ang China dahil sa droga. Sila ang nagpapalaganap ng mga kimikal na paggawa ng mga illegal na droga sa bansang Pilipinas. Saan ka nakakita, presidente, ay walang nakulong na mga drug lord ang pinapapatay ang mga mababa, mga tao na mga maliliit. Kaya dapat lang na tama naman ang ginawa ng taong bayan ng mga nasawi sa war on drugs. Doon sila nag-file ng case sa ICC sa Netherlands. Kasi pag sa Pilipinas ang batas ay wala, bayaran lang ng pira, tapalan ng pira, wala na. So magbabago ang lahat. Kaya ang mga tao ay nagkawatak-watak sa bansang Pilipinas, walang pagmamahalan, walang pagkakaisa. Dahil sa mga Duterte, mga DDS, at saka Marcos.
So, nakailang rally na sila. Kahit anong magagawin nila, hindi nila napabagsak si PBBM. Dahil ang ating mahal na Panginoon ang may control sa lahat. Kung anong ginagawa nyo kay PBBM ay bumabalik sa inyo. Mga lindol, bagyo, baha, sunog. At ngayon, nangyari ang mga, ito lang masasabi ko, ang mga baha daw ay kasalanan ni PBBM, na binuto daw si PBBM ng mga taga Bulacan. Wala pa sa PBBM ay binabaha na yung Bulacan na yan. Kaya dahil kay PBBM, pasalamat tayo, nag-ungkat yan ang mga korupsyon na yan. Kung hindi, para gusto ni PBBM gagawin ang lahat para baguhin ang sistema ng bulok sa ating bansa. Mayaman ang Pilipinas. Nandyan lahat lahat ng mga yaman sa atin. Pero dahil sa mga humahawak na mga politiko, dahil sa galamay, pag hindi gusto ang galamay ay siraan para patalsikin. Gusto nila na iupo kagad si Sara Duterte para matakpan ang lahat ng mga ginagawang kabalaskugan sa gobyerno, mga involved sa mga korupsyon. Maraming mga dapat ayusin. Kaya ang kalikasan ay sumasabay. Lindol, bagyo, baha, sunog. Walang katahimikan ang kalikasan. Hanggat walang pagbabago sa bansang Pilipinas, walang pagmamahalan, walang pagkakaisa, ang mga kalamidad ay lumalabas. Kung anong ingay ng tao, ang ganon din kalupit ng mga tragedya na mga mangyayari sa bansang Pilipinas. Lindol, bagyo, baha, sunog. Nag-umpisa ito September 21, 2025. At nagkaroon ng blood moon September 8, 2025. Ito ay simbolo ng digmaan worldwide, simbolo ng sunog, simbolo ng heatwave, simbolo ng mga bulkan na sasabog sa ilalim ng karagatan, sa ibabaw ng lupa. So year 2026, ay ganon din sa year 2025. Mayroong solar eclipse, mayroong blood moon. Itong year 2026 ay nagkaroon ng August 12, 2026, nagkaroon ng tinatawag na solar eclipse total. Ito ay buo talagang itim. Delikado ito. So, nag-umpisa na naman ang lindol sa Indonesia, 7.7. Pataas ng pataas ang earthquake ngayon. Kung tayo ay mabibilong sa paglinis o pagwawalis, pagwawalis ng kalikasan, nagbabalang bagsik ng panahon, gira, piste, gutom, lindol, bagyo, baha, sunog, heatwave, tsunami, volcanic eruption, kahit saan sa buong mundo ay lalaganap ang mga tragedya. So prepared tayo worldwide. Hindi na itong parelax-relax na taon. Ito ay worse by worse. 2025, 26, 27, 28, 29. Pakyat. Palala ng palala ang mga nangyayari sa buong mundo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako si Baldwin, hindi ako si Rio Tatsuki, hindi rin ako si Bagaganga, at hindi rin ako si Nostradamus, at hindi din ako si Andy Pires. Pero ako ay mayroon akong mga sasariling akin. Dati hindi naman ito nangyari sa akin. Dahil ayaw ko ng mga ganito. Gusto ko peaceful ang mind ko, pero wala akong magawa, ay dumadaan sa akin. Pang ilang bisis na ako nakakita sa ating mahal na Panginoong Hesus. Una, April 14, 2024. Dito sa bahay na ito.
Dito nagpakita ang ating mahal na Panginoong Hesus habang ako ay natutulog, at first time ko sa buong buhay ko. I'm already 50 years old. Sa buhay ko, first time ako na nakakakita sa ating mahal na Panginoong Hesus. Although hindi man ako nakakita sa kanyang personal na anyo na isang tao, pero ako ay nakita at nayakap kong ating mahal na Panginoong Hesus. Siya ang nagsabi sa akin na maraming mga lindol na mga darating. Pinakamalakas sa malakas na mga lindol na mangyayari. At pangalawang nagpakita ang ating mahal na Panginoong Hesus. Ito ay bago maggira ang Iran at saka Israel. Nakita ko naman ang ating mahal na Panginoong Hesus sa langit. Kalati ng kanyang katawan, ngumingiti sa akin habang nagmamaniho daw ako ng sasakyan sa aking panaginip. Bigla ako napahinto. May itunuro ang ating mahal na Panginoong Hesus ng mga misas na nagliparan sa langit. Ito ay nangyari ang digmaan ng Iran at saka Israel June 28, 2025. 24. 2025 sumiklab ang gulo sa Iran-Israel. So, pangatlong nagpakita ang ating mahal na Panginoong Hesus. Ito ay nire-recall ko lang. Ito ay September 21, 2025. Nagkaroon ng solar eclipse. Pero ito ay partial na solar eclipse. Hindi siya totally na itong August 12 ay totally itim na itim. So, bumaba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Nakita ko mismo sa aking panaginip na marami siyang kasama ng mga angiles, arkangiles, angiles, querubines, serapines, truros, principados, todis, virtudes. Kasama niya lahat. Bumaba siya sa mundo ng ating kung saan tayo ngayon. Pero hindi siya umapak sa lupa, siya ay nakalutang lamang. At tinaas ang kanyang palad para kukunin ang lahat ng mga kaluluwa ng mga namatay noong unang panahon. Millions ang mga kaluluwa na nagliliparan sa kalangitan. At sa likuran ng ating mahal na Panginoong Hesus, sa kanyang balabal na gold, ay walang ibang bansa ang aking nakita. Ito ay bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Nagniningning, kumikislap-kislap. Ang ibig sabihin, the Philippines will be great again. Ang Pilipinas ang maghari sa buong mundo. Hindi Russia, hindi China, hindi Amerika, hindi kung ano-anong bansa. Ang Pilipinas ang maghari sa buong mundo. Luluhod ang lahat ng bansa sa bansang Pilipinas. At dito na ilalantad ang lahat ng mga gasolina, crudo, deuterium, hydrogen, natural gas, methane gas, ay gas, at saka deuterium gas, at maraming lahat ng mga yaman ng bansang Pilipinas ay ilalantad sa bansang Pilipinas. Ito ay babaguhin ng kalikasan sa pamagitan ng mga malalakas na lindol. Iangat ang ating bansang Pilipinas. Iangat ang ipaunlarin ng ating mahal na Panginoon, dahil matagal na tayo na asam-asam para yumaman ang ating bansa. Pero ito, dahil kay PBBM ay lilinis ang hanay ng gobyerno. Tatanggalin at kakasuhan ang lahat ng mga may kaso, ang mga sala ng mga korupsyon. Kaya mga nangyayari sa buong mundo ngayon, lindol, bagyo, baha, sunog, patindi ng patindi. Wala na ang katahimikan. At mangyari din ang pagdilim ng 3 araw.
Kaya ito ay sunod-sunod na yung mga tinatawag na solar eclipse. At sunod-sunod din ang tinatawag na blood moon. Ito ay digmaan. Magdilim ng 3 araw. Pagdilim, pagkatapos ng dilim, ito dahil sa kaguluhan sa buong mundo, magkakaroon ng World War III. Mangyari talaga ang mga hindi natin gusto mangyari. Wala nang katahimikan ang ating buong mundo ngayon. Dahil malapit na, ayon sa aking panaginip, ang ating mahal na Panginoon ay ito ay aking nakikita ay muli siyang magbaba sa ating mundo. Ang mag-ari sa buong mundo ang Pilipinas. Dati ang kanyang bansa na suportaran dahil siya diyan siya na isinilang, diyan din siya ipinako sa krus. Pero ang ating mahal na Panginoon ay hindi siya ipinako. Isang tao lamang mag-anyong Panginoon. Siya ang magtutubos sa kasalanan ng mga lahat ng tao. Pero ang original na ating Panginoon ay umalis na. Ang ipinako sa cross ay hindi yan si Jesus. Kaya nga tinatawag, God is a God, Lord is a Lord, Christ is a Christ. Ang binarel na Dr. si Rizal ay hindi rin tunay na si Rizal. Isang priso, isang bilanggo, nakabuka ni Dr. si Rizal. Hindi siya iniharap sa tao bago siya barilin. Ito ay nakatalikod upang hindi makilala ng mga katsila na sinasabi nila patay na si Rizal. Buhay si Rizal, hindi namatay. Itinago ito ng mga Batikan. Kailangan namin itong tao na ito dahil ito ay makakatulong sa amin. Kaya buhay si Rizal, buhay si Jesucristo. Ang nagpapako sa cross ay hindi ang tunay na ating mahal na Panginoong Hesus. At ang yung binerel sa Lunita ay hindi si Dr. si Rizal. Dahil bago pa umalis ang ating mahal na Panginoong Hesus, siya ay nag-trace ng kanyang kamay. Hindi yan victory or hindi yan BBM. Yan ay simbolo ng pangalawang persona ang bababa sa bansang Pilipinas. Walang ibang pangalan kundi Hobe Rizal. Siya ay nagbantog ang kanyang pangalan. Ang sabi ng iba ay nag-aral ng doktor. Hindi nag-aral ng doktor si Dr. si Rizal. Siya ay kung anong ginawa ng ating mahal na Panginoong Hesus, mga kabalagan, mga milagro. Ito ay the power of God. Power ng Panginoon. Siya ang pangalawang persona na bababa sa bansang Pilipinas. Kaya ito, sila ang nag-set up. Si dating Ferdinand Edralin Marcos Sr. Hindi pa presidente siya noon. Sinet up ito nila ni Dr. Rizal ang mga gold. Mga gold ng Batikan. Sinet up sa IMF, World Bank, Swift Bank at saka 172 bank sa mga bansa sa buong mundo. Ito ay once na bago pa nawala si Dr. si Rizal kasi pumutok ng pangalan, binaril sa Lunita. Kaya hindi na nagpakita ang ating mahal na ating bayaning Dr. si Rizal. Hindi yon siya ang binaril sa Lunita. Isang tao, isang priso lamang. Ang original ay bumalik na sa langit. Kasi doon siya nanggaling sa langit. 75 years ang kanyang travel mula sa kaharian ng Santissima Trinidad. Isang dating malaking tao. Dahil sa malamig ang panahon, bumaba sa bansang Pilipinas. Naging itang bastang sanggol.
Ang nagkupkop sa kanya ay si Melchora si Teodora Alonso Mercado. Yung bata na yan ay matalino. Kung anong ginawa niya mga himala, ganon din ang ginawa ng ating mahal na Panginoong Hesus. Dahil iisa ang kanilang pinagmulan. At sa pagbalik ng ating mahal na Panginoong Hesus, babalik na talaga ang ating mahal na Panginoong Hesus muli sa mundo. Pero hindi natin alam kung kailan, anong araw, anong taon, anong buwan, anong oras. Sa aking mga panaginip, advance ito. Kaya mga kaguluhan worldwide, yung itim, lindol, buong mundo naglilindol ngayon. Yung pagbaba ng ating mahal na Panginoong Hesus sa Pilipinas pa. Dahil ang lahat na mga tao sa buong mundo, ang mahal niya ay ang Pilipino. Dahil ang Pilipino ay universal. At marunong tumupad sa batas ng Panginoon. Ito ang tinatawag na pagpalaganap sa kanyang nais mga hadikain upang lubos na maniwala at mananalig ang mga tao. Pero ang mga tao ngayon nakalimutan na ang pagdarasal, pagsamba, repent in God and believe in God. Kaya ang mga tinatamaan ngayon ng mga kaguluhan, mga Muslim, Islam. Dahil hindi man natin na sinasabi na ayaw ng Panginoon na magsamba sila kay Allah at saka kay Muhammad. Pero si Muhammad hindi nagsakripisyo ng kanyang buhay. Ang tunay na nagsakripisyo sa kanyang buhay, ang ating mahal na Panginoong Hesus. Siya ay nagpapako sa cross. Kaya kagabi, itong cross na may hawak ko, ang sobrang dilim ay nung inawakan ko, biglang umilaw. Nakapagtataka naman. Paano siya umilaw? Wala naman ilaw. Ito. Yung bagong ano ko. Yeah, okay din. So, yan lang ang ma-share ko sa inyo. Wala nang tinatawag na mag-relax ka pa. Ngayon, panahon ngayon, kung gaano tayo ka-devoted sa ating mga politiko, kung gaano natin ka gustong-gusto o kaya idol natin ang mga artista, kung sino-sino pa, dapat ang ating die hard o idol natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang ating mahal na Panginoong Hesus lamang ang makatulong sa atin sa oras ng lahat ng kagipitan, lindol, bagyo, baha, sunog, tsunami, volcanic eruption, kung ano-ano pang mga uri ng mga kalamidad. Kaya hindi nila pinapansin yung buong mundo. Kahit saan, gumagapang ang mga lindol. Nag-umpisa ito sa Pilipinas. Mula noong September 21, 2025, laganap ang baha, bagyo, lindol, sunog, non-stop sa buong bansang Pilipinas. After ng buong bansang Pilipinas, ito ay sumunod Japan. Lahat na Pacific Ring of Fire ay gumagapang ang lindol. Dito sa New Zealand, mayroong magaganap na lindol. So, hindi man natin hiningi kung saan tayo, kung anong mangyari. Basta kapit kamay lang tayo sa ating paniniwala at pananalig sa ating mahal na Panginoong Hesus. Hindi ko kayo tinatakot. Hindi ko kayo para magpanik ang tao. Dahil pumasok na tayo sa panahon. Panahon na mga masobrang init
sobrang dilim at sobrang delikado na panahon na ngayon. Beginning 2025, 26, 27, 28, pakyat. Lahat na yan, patindi na ang mga mangyayari. Mga kaguluhan, gera, World War III is coming, are weaving. Europe, entire Europe, Middle East, entire Middle East, Asia, entire Asia. Yan ang mangyaring magaganap na digmaan, World War III. Dahil yan sa China, Russia, North Korea, tsaka sa Iran. Kung wala ang Amerika, kung halimbawa hawak na ng buong mundo ang policy ng Iran, Russia, China, tsaka North Korea, kung wala ang Amerika, at wala yung mga British, mga Europe na yan, ay kawawa ang buong mundo. Dahil dyan na magari ang natawag na 666, Mark of the Beast. Kaya ang may hawak ng 666, walang iban kundi itong mga bansa na ito, Iran, Russia, North Korea, at saka China. Yan ang may hawak. Dati ang humawak ng Illuminati, yung tinatawag na, kaya yung titingnan niyang $1, may mata. May pangalan na Illuminati. Ang ibig sabihin yan ay sila ang may control ng mga gold ng mga Marcos. Hindi ko lang alam kung hawak pa nila ngayon. Yun ang mga Rothschild. Kaya kaso lang hindi nila mabangbang ito si President Trump ay lumalaban talaga. Kaya kaso lang nakabalik si Trump dahil sa sinasabi ni Nostradamus maging presidente ulit si Trump at muling pagbabalik ng PBB ng Marcos sa maging presidente sa Pilipinas. So, yan ang magaganap. Asahan natin, huwag tayo magpanik, huwag tayo magtakot. Higpitan natin ang ating pananampalataya at pagmamahal at pagtiwala sa ating mahal na Panginoong Hesus. Repent in God and believe in God. Wala akong reliyon para akitin ko kayo para maniwala kayo sa akin. Ang sinasabi ko lamang ay itong panahon na ito ay hindi basta-basta. Masaksiyan ng tao ang hindi pa na nasaksiyan nila noong unang panahon. Maraming mga lugar na babalik muli sa kahirapan. Ang China, dadaanan yan ng malakas na maraming kalamidad kapag inaapi-api nila ang bansang Pilipinas. Sobra ang balik sa China. Dahil ang China, tutusin, may utang sa bansang Pilipinas. Si Mao Zedong, kahit sino pang presidente, katulad ng nayon, ang utang ng Pilipinas ay 19 trillion. Hindi naman lahat yan. Hindi naman lahat yan kay PBBM, lahat yung 19 trillion na yan. Kay Digong magkano? Mahigit 7 trillion. Sa mga dating presidente pa. Kay Marcos siguro mga 3 trillion ng utang niya. Nagbayad na nga siya ng utang. So, yan lang ang masasabi ko sa inyo. Gusto ko sana habayan ang aking mga sinasabi. I-upload ko pa tayo. Mahirapan ako mag-upload. Gusto ko mag-live. Kaso lang, pag live kasi, sa loob ng 30 days, i-delete ng Meta. Kaya gumagawa ko ng video para gusto ko pahabain. So, yon ang magaganap sa mga sinasabi ko. Binabalikan ko lang yung iba para hindi ko makakalimutan at yung iba tao na hindi pa nakarinig ay maririnig nila. So, hindi ako nananakot sa inyo. Ang sa akin lang, repent in God and believe in God. Dahil grabe ang mangyayari mga lindol. Lalo-lalo na ang sign sa dilim sa araw. Yan ay mga worldwide na mga lindol yan. Buong mundo.
makararas ng mga sunod-sunod na mga kalamidad, lindol, bagyo, baha, sunog, tsunami. Marami pa, marami pa. So, God bless at good night. God bless sa inyo lahat. Thank you. Thank you. Have a nice day. Bye.